Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mayet Salvidia at tayo na po sa landas ng pag-asa. Ang ating pong magandang balita ngayong linggo, ay hango sa libro ni San Marcos, Kabanata 10 at versikulo 17 hanggang 30. Medyo mahaba po pero napakaganda naman po. At ito nga po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isang ekwasyon na maaaring makapagbigay sa atin ng pag-aalala para hindi po natin makalimutan kung ano pong tinuturo ng Panginoon at itinuro niya ngayon. 3 po M. M plus M plus M equals BWH. Ano po yun? Ang pagiging masunurin sa mga utos ng Panginoon, pagiging mapagbigay sa kapwa, at ang huling M ay pagiging maawain sa lahat ng tao. Equals buhay na walang hanggan. At ibabahagi ko po sa inyo ang kwento ng ating mensahe ngayon. Napakalungkot po ang nangyari dito sa isang batang mayaman. Isang binatang mayaman na lahat ay ginagawa niyang kabutihan. At yun nga, nung tinanong niya sa Panginoon, kay Jesus, ano ba bang kailangan niya daw gawin? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, pagbili mo ang iyong mga lahat ng meron ka, at ipamigay. Hindi niyo po kaya yun. At kung kaya malungkot siyang umalis. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Bawat siya sa atin ay maging maligaya at maging ganap ang buhay. At hindi lamang ito makikita sa karangyaan na meron tayo, kundi ang meron sa kalooban natin. Ang tinatawag po nilang spiritual poverty, iyon pong sinasabi sa Beatitudes, na ang dapat nating hangarin ay ang kayamanan ng kalangitan at hindi ang kayamanan ng kamunduhan. Kung kaya't maraming tao ang nagpapakasasa o ang daming mga nakakamit na karangyaan at mga magagandang titulo, pero kulang pa rin dahil wala ang Panginoon. May isa po akong kwento sa inyo. Noong single pa po ako, ay natanggap ko po ng personal sa buhay ko ang pagmamahal ng Panginoon. At alam kong wala na akong hahanapin pa. Pero may konting problema. Ako po ay nasa second, third year law nung panahon na yun. At ito po ang kagustuhan ng ama ko na tapusin ko. Ngunit naririnig ko po sa puso ko ang tawag ng Panginoon na paglingkuran siya at ibigay ko ang buhay ko sa Kanya. Kung kaya't, ang ginawa ko ay kinausap ko ng maayos ang aking ama tungkol dito sa natanggap kong tawag ng Panginoon. At alam niyo po bang nangyari? Super galit, nagalit ang tatay ko. Dahil wala na ang pangarap niya. Alam niyo po, tinanggap ko lahat ng anumang sinabi niya masakit sa kalooban. Dahil alam ko na hanggang doon lang naman yun. At may masigit na kapalit. At siguro po sa mahamang panahon, mga 3 taon, na galit po siya sa akin. Patuloy po akong nananalangin sa kanya at patuloy ko pa rin po siyang ginagalang bilang aking ama. At alam niyo, hindi naglaon, ay nagbago din ang puso niya dahil sa ginawang mga milagro ng Panginoon sa buhay ko at ipamalas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan higit sa ninanais ng aking ama. Higit pa ang gusto matanggap ng Panginoon kaysa sa pagiging isang abogado. Napakaganda ng tawag ng pagiging abogado.
Ngunit may kanya-kanya po tayong tawag. At nung tinawag ako ng Panginoon, wala na akong ibang pwedeng isagot sa Kanya dahil sa tindi ng pagmamahal ko sa ating Panginoon. Sinabi ko, opo Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. At noon, alam niyo, iniwan ko yung aking tahanan, pamilya, at nanirahan sa isang pamayanan na kung saan lahat kami naglilingkod. At magmula noon, nasumpungan ko ang tunay na kaligayahan na sinasabi niya sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, totoong napakahirap sumunod sa Panginoon at maraming pagsubok. Ngunit hindi ito dapat maging hadlang upang gawin natin ang kagustuhan niya. Humingi tayo ng lakas sa Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng gabay at ng banal na Espiritu at ang grasya na magbibigay sa atin ng lakas na makayanan natin. Dahil ito ang tawag niya. Ito ang tunay na layunin kung bakit narito tayo. At kung ito'y tutugunan natin, makikita natin kung paano gagalaw ang Panginoon. At kung paano natin mararamdaman ang buhay na walang hanggang dito pa man sa ating buhay ngayon. Kaya, mga kapatid, bilang paalala, 3 M po at BWH, maging masunurin tayo sa kanyang mga utos na may kagalakan sa puso. At hindi lang maging masunurin, kundi maging mapagbigay sa lahat ng mga ibinigay niya sa atin. Salita ng Diyos o anumang karangyaan o anumang pera, maliit o malaki, kailangan natin ibahagi at maging maawain tayo sa kapwa natin. Nang sa gayon, ay maramdaman rin na ang Panginoon sa buhay nila. At doon, magkakaroon tayo ng isang buhay na walang hanggan. Kung nagustuhan niyo po ang aking ibinahagi, paki-like and share lang po nang sa ganun ay maaari pang maraming makarinig ng mabuting balita. Maraming salamat po. God bless us all.